Hi guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng chicken matchbox. Ito yung laging niluluto dito pag sa Middle East ka. Dalawa lang kasi yung laging niluluto dito eh. Kung hindi chicken matchbox, marik di judge yung chicken. So ito, nahugasan ko na ang manok. Actually, nababad ko na yan ng asin at saka ng mga ilang minuto para maging malinis tingnan at saka walang amoy. So, ito yung mga sangkap na kakailanganin. Yan, mga powder na yan na nakaseparate ko na. May ginger powder. Black lemon powder. Kunti-kunti lang. Yung coriander. Yan o. Yan ang coriander. Powder to. Ito. Ang black pepper. Ito naman turmeric powder. Turmeric ba to? Oo, turmeric powder. Turmeric na pa. Minggit ko. Cumin powder. Sa Arabic to kamun. Okay. Ito naman sa Arabic ang turmeric powder. Kurkum. Ito namang black pepper, pilpil aswad. Itong coriander, kasbara. Itong ginger pa rin. Itong black lemon powder, aswad lemon. Ito, kailangan talaga ito mga baharat. Baharat yung mga spices na nakamix na yun. Marami namang klase-klaseng spices na nilalagay nila. Pero ito, nandito sa akin ngayon is biryani masala powder. So ngayon, ang kakailanganin lang is ang tomato. Nahiwa ko na itong sili na mahaba, hindi masyadong maanghang yan. Itong, yan? Onion at saka garlic. Itong onion, yan? Busal sa Arabic. Ito naman, ginger, tom. Ito yung mga nilalagay ko rin na sangkap. Yung iba powder, yung iba naman buo-buo pa. Yan. So, ngayon, at saka, alam nyo, guys, ginagamit lagi dito ito. May English ba dyan? Wala extra virgin olive oil. Marami kasing makukuha tayong benefits dyan. Kaya, sa susunod na video ko, titingnan ninyo, ha? At saka, mas masarap din lagyan ng madras curry powder. Masarap yan. So ngayon, magsisimula na tayong magisa-gisa. So ito guys, lalagyan natin. Mainit na itong kaldero. Lalagyan na natin ng oil. At dahil mainit na yan, kanina ko pa pinainit yung kaldero. So alam ko mainit na yan. Ngayon na pinakaayo ko magtiramsik ito. Dapat itong una muna onion kasi wala ang hirap maghanap ka pa ng bisa lang yan, bisa madali lang naman dito ang kain nila. Balik-balik lang ang luto. Ito, ilagay ko na yan lahat. Tapos mahalo yung ano.
nilagay ko sa mantika. Tapos habang ginagawa to, magpainit ka ng mainit na tubig. Yun, mainit na tubig ko, nakarili na yun. Chicken. Siyempre yung asin. Kunti-kunti muna kasi hindi natin alam baka maaalat na mamaya. So, ayan, na-mix ko ng mabuti yan, guys. So, ngayon, tatakpan muna natin. Hahayaan natin yan siguro mga 15 minutes muna bago natin buksan. Para mas papasok sa loob ng manok yung lasa niya. At saka yung lahat ng spice na nilalagay natin. So, ito na guys. Ngayon, nilagyan na natin ng mainit na tubig. Mainit talaga ha. Dapat mainit. Ayan. At hahayaan yan siyang ilaga. Siguro mga 1.5 oras para masyadong malambot yung manok. Ilimpi ang tubig. So, dagdagan natin mamaya-maya ng tubig. So, hayaan natin siyang kumukulo-kulo dyan. Maluto dyan. Huwag lampas ng 2 oras. Dapat 1.5 oras lang. May iba nga, 1 oras lang. Pero ayaw kasi ng iba ng medyo hindi malambot yung manok. Kasi hindi daw yung luto. So, mga 1.5 yung nilalaga ko talaga ang manok. Ganyan lang yan. Ganito lang kadali ang magawa ng matchballs. Kasi mamaya, dito natin iluto ang kanin sa tubig. Pag maluto na to, tatanggalin natin itong manok. Ready to fry na. Ipiprito natin. Tapos ito namang tubig. Itong lalagyan natin ng bigas. Kaya magiging masarap yung kanin dahil dyan. So, dahil sa hinihintay pa nating maluto to, ihahanda natin ngayon ang paano gumawa ng sauce nila. Yung tinatawag na dakus. Yung gawa ng kamatis at saka tomato paste. So, ngayon guys, gagawa tayo ng dakus. So, ang gagawin natin, i-blend natin itong kamatis at saka bawang.
Tapos lagyan natin ng kunting tubig para mas madali siyang ganito lang. Ang sarap, ang ganda no, pag may ganyan, dali lang, bilis lang. So, ilagay lang natin ito. Yan. Made by Orca yan. Dali lang yan, i-press lang yan. So, okay na, ganun lang. So, ang kakailanganin lang ng dakos, yung sauce nila, ito lang, tomato paste, black pepper, at saka salt. So, ngayon, simulan na natin lutuin. So, ito na guys, mainit na kaldero. Lagyan natin ng mantika. Painitin yung mantika. Tapos ilalagay na natin to nagawa kanina. Tapos haluin lang. Kaya lang yan siya dyan maluluto. Lagyan ng kunting asin. Kunti-kunti muna. Kasi tikman-tikman lang natin ng asin pagtama na okay. At saka black pepper. Halo ng mabuti. Tapos itong tomato paste. Yan, halo lang natin ng mabuti. Para ma-mix lahat yung tomato paste at saka yung kamatis na na-blend natin. Tapos, lagyan ng mainit na tubig. Maglamihan konti-konti lang kasi pag madami din, medyo lasay na. Ganyan lang. Hindi talaga to nawawala kapag matchbus ang niluluto. Kasi parang sabaw to nila eh. Ganyan. Tapos, baba lang natin yung apoy para dahan-dahan siyang mag-absorb lahat-lahat. Tapos tikman-tikman lang natin yung asin niya, tsaka lasa niya kung okay na ba o hindi. At habang hinihintay natin guys na maluto yung manok at saka yung sauce, gagawa tayo ng hashu. Ito yung hashu na tinatawag nila. Ang hashu, ito yung nilalagay na pampaganda sa design sa babaw ng kanin. Marami namang klaseng hasyo na ginagawa, pero ito lang ang karaniwang ginagawa ko. Itong busal sa Arabic. Ano itong busal? Onion. Ihiwa lang ng ganyan. Tapos, ilagay sa isang lutuan. Huwag mo nalagyan ng mantika ha. As in yung lang muna. Yung onion lang talaga. Kasi mamaya-maya konti pupula yan. Tapos, ang amoy niya yan at saka ang lasa niya yan, masarap. Yan, tingnan nyo guys. Diba? May ano siya. Alam nyo kung nandito pa na amoy, masarap siya. Masarap yung amoy niya.
Kasi kailangan yan para yung kulay mamaya medyo mag-brown konti. Ito, para mas masarap siya, di ba may sabaw yung manok? Kukunin natin yan doon konti. Yan, di ba? Tingnan yung manok kumukulo, di ba? Naluluto pa, hindi pa. Kukuha tayo ng konting tubig niya kasi dito may lasa na to. Ilalagay natin dito. Kunti lang, huwag dami. Para yung lasa ng sabaw pasok na rin dito sa hasyo. At saka mamaya paglalagyan natin ng seasonings, ito lang ang kakailanganin. Black pepper again, black lemon powder, cinnamon, kunti-kunti lang yan, kunting asin, para masarap yung amoy. Pagkatapos nito, pag medyo mapula-pula na rin, lalagyan natin ng mantika. Lagyan natin ng mantika. Kunti lang din ang mantika na ilagay natin. So ngayon may mantika na, hayaan natin siyang mag-brown. Hayaan lang natin yan. Kung may coloring kayo, mas maganda din lagyan ng coloring para medyo maganda yung color. Hayaan lang natin yan. So iti-check natin yung So yan na. So ilalagyan natin ng ito habang sili lagyan. Pero i-off na ha kasi maanghang yan. So okay na, tapos na yan siya. Ito tayo. Halo-halo lang. Ito yung hasyo na tinatawag. Mamaya na natin lagyan ng black pepper ano-ano pa pag medyo brown na talaga siya. Yan guys, pa talaga na brown. Hindi pa. Pero ang ilalim na ganda okay. So malapit na yan. Ito na guys. Yan. So medyo okay na. Yan. Masarap na ang amoy. Ngayon, lalagyan na natin siya ng mga sangkap niya na kakailanganin. So yan guys, nailagay ko na lahat. Yung black pepper, cinnamon, black lemon powder, konting asin. Yan. Yan lang yung nila. Ilagay mamaya sa kanin. Pagkasarap kasi ito ng lasa ilang kanin. Yung amoy niya. So ngayon ito, okay na ito. Tapos na. So i-stop ko na yung apoy niya. Ready na to. Handa na. Pati yung salt natin, ready na rin. So habang hinihintay natin yung manok na maluto, ibinababad ko na yung bigas. So ito na yung bigas guys, nahugasan ko na at saka naibabad ko na. Ibabad lang natin to hanggang kailan natin gustong ilagay na sa tubig, kung kailan na natin lulutuin yung kanin. Walang problema yun kahit nakababad lang yan siya dyan. Kahit isang oras o higit, walang problema yun, okay lang yun, hindi yun masisira. So okay na ang lahat, hinihintay na lang natin yung manok na maluto. Patapos ng manok, ilagay natin itong kanin. Yung sauce natin, tapos na. Yung hasyo, tapos na rin. So, mamaya kunti, handa ko na rin yung mga gulay na kakain-kainin at saka yung dapat isasama natin din. Yan guys, i-check natin yung manok. Ito na siya ngayon. Malambot na.
Kasi isang oras na to nalagaw. 30 minutes to go na lang. Tatapos na siya. Kaya ito guys, habang tapos na tayo sa sauce, tapos na tayo sa hashu, hihintay natin yung manok na maluto, nakababad na yung kanin, ready na ilagay natin mamaya sa tubig. So ngayon, ihahanda natin yung iba pang kakailanganin. So ito na yung gulay na kinakain dito, na fresh ha. Pwedeng gawin tong sa salad, hiwa-hiwain ng maliliit, pero mas mabuti din yung kinakain. Ito yung kasbara. Ayun ko kung ano yan sa English. Hindi ko kasi alam yan eh. Ito naman, ito yung rihan. Rihan ang tawag dyan. Yan. Yan ang rihan. Ito naman yung, bakit ilaw ang pangit? Para, yan, okay? So, ngayon, kung maririnig nyo minsan sa mga post na pag sa mga OFW dito sa abroad, talagang matyaga. Laban lang kahit walang ger-ger, diba? Nakakatawa, no? O ngayon, siguro naman, nagtataka kayo minsan kung ano yung mga sinasabi nilang ganun. Pero totoo yun, kasi nga, dito, iniinom yung laban. At saka, mayroon na ring, ito, yogurt. Ito, yogurt din. Yan, kasama na yan. At ito ngayon, si ger-ger. Ito ang ger-ger na tinatawag nila. Yan, kinakain yan namin dito ng fresh, sama ng kanin. Masarap siya, guys. Kaya sabi nila, ito, laban lang kahit walang ger-ger. Sa mga OFW daw. Ano? Nakaka-relate kayo mga OFW, no? Kayo lang, ha? Hindi ako nakarelate niyan. So, hihintayin pa natin maluto yung kanin. At saka hindi nawawala yung hot sauce. Yan, lagi yung may hot sauce. Pampasarap sa pagkain. Kailangan may maanghang. Oh, ayun na guys, luto na siya. So, dahil sa kunti na lang talagang kakailangan ko, kukunin ko itong manok, so ilalagay ko na ito. Yan, dyan. Hindi kasi pwedeng ilagay yan ng matagal kasi maanghang yan. So, anghang yung sabaw. So, ngayon lang. Para yung amoy niya mayroon dyan, plus ito maluluto dyan. Kasi napapasarap din yan eh. Tsaka nga pala guys, ako, dito sa mainit na tubig, dyan sa mainit na tubig, nilalagyan ko ng zafaran. Ito yung zafaran. Pampakulay yan eh. Mamaya para kukulay yung... Yan. Tingnan nyo. Kung may coloring kayo, mas maganda din. Pero ito kasi yung ginagawa nila itong zafaran. Masarap yung amoy. Maganda yung amoy niya. At saka lagyan ko kunti ng rose water para yung amoy ng kanin masarap. Yan, kunti lang. Yan. Ilalagay ko yan sa manok. Para yung manok medyo pula-pula pag maprito mo na. At saka sa kanin. So, ito na guys. Magluluto natin ng kanin. So, ako kasi ayoko yung may mga rami pang sangkap-sangkap pagluto ng kanin. So, ginagawa ko, tinanggal ko yung manok, dinidrain ko yung tubig. So, ito na yung sabaw niya kanina, diba, ng manok. So, ngayon, ginagawa ko para medyo mas masarap yung lasa. Pinapainit ko yung mantika ulit. Tapos nilalagyan ko ng bawang. At saka yung nilagay ko kanina, tinanggal ko. Ito lang ibabalik ko. Halo-halo lang. Para yung kanin masarap. Kasi dito, niluluto lagi ang pagkain ng mantika eh. Kaya ito, gisa-gisa mo natin ito. Kasi ito, amoy-amoy na ng bawang. Kasi lalagay na natin itong bigas na nahugasan ko na. Okay? Pinadyan ko na rin ito. Lalagay na natin. Kasi mix lang natin. So, ganito ang paggawa ng matchbox dito. Dito lang sa atin na hugasan lang, lagyan ng tubig, okay na, luto na. Hindi, dito lagi. Dito dapat
Ito yung tinatawag na Judge Matchboost. Judge, manok yun. Ito. Yan. So ngayon, ilalagay ko na tong tubig na na-drain. Dahan-dahan lang, huwag masyadong maraming tubig kasi baka naman sobrang-sobra. Ganyan. Hindi lahat ng tubig ilalagay. So ganyan to. Hayaan mo lang itong kumukulo. Pag nakulo na to siya, at kunti-kunti na lang yung tubig, ibaba na natin yung apoy. Tapos hayaan na yan siya dyan na tutubo yung bigas. Tsaka mamaya kunti papakita ko ito ng itsura niya. So hayan na guys, kumukulo na siya at kunti na lang yung tubig. So ang gagawin natin ngayon, hihinaan natin yung apoy. Takpan, hinaan ang apoy hanggang sa mawala na yung tubig. So, habang hinihintay natin yung kanin guys sa maluto, ito na yung manok na tinanggal natin kanina. So, ang gagawin natin, ito yung binabad natin, diba? Na mainit na tubig at saka yung zafaran. Ilalagay natin to sa manok. Yan. Para pagprito natin mamaya ng manok, medyo pula-pula siya. Masarap tingnan. At saka maganda din ang itsura at saka lasa ng manok. Tsaka yung amoy niya. Yan. Yan. Tapos yung natira, i-save natin to para sa kanin mamaya. Kunti ilalagay natin sa taas ng kanin para may kulay din yung kanin. So, ganyan lang. Ngayon, magpapa-init na ako ng mantika kasi ipiprito na natin tong manok. So, ngayon, iti-check na natin guys. Kung may tubig pa ba, wala na. So, wala na siyang tubig. So, ang gagawin natin, ilalagay na natin itong hasyo. Ito yung hasyo. Ayan ang hasyo. Ito na yung kung na sa bagtas. Lang, scattered lang natin dyan saan-saan. Para yung lasa ng hasyo, pasok sa kanin. At saka ito yung natatira na ginawa natin kanina, ilalagay natin yan dyan. Yan magsisibing kulay-kulay yan mamaya. Yan. So, hahayaan lang natin yan. Hanggang sa matapos tayo prito ng manok. Yan guys, nagpiprito na ako ng manok. Yan na, diba? Maganda na ang kulay niya. So, ang sikreto nila para mas masarap yung kanin at siya may amoy na masarap, yung piniprito ng manok, yung mantika niya, lagyan dito sa kanin. Lagyan ng ganyan. Para masarap ang amoy ng kanin. At saka, hindi siya dikit-dikit. Hiwa-hiwala yung kanin mamaya. Kasi may mantika siya. So, ayan na guys. Tapos na. Ready to eat na. Yan ang tinatawag na chicken matchboost. Matchboost the judge in Arabic. Yan. Yan na yung manok. Ito yung soup niya. Tsaka yun yung laban. At saka tsaka yung gulay na. Ganyan. So, ready na. So, I hope you enjoy watching the video. See you next time. Bye. And don't forget to like, share, and subscribe my channel. And if you want something, may gusto kayong sasabihin, comment lang sa baba. O tingnan niyo yung kanin, di ba? Ang haba-haba ng bigas niya, yung butil-butil niya. So ganyan dito magluto ng kanin. Dapat mahaba. Hiwa-hiwalay ha. Hindi yung dikit-dikit tulad sa atin. Ayaw nila nung ganun. Kaya dapat ganyan. So, ready to eat na. So, sinong gustong kumain? Samahan nyo lang ako. Kakain na tayo. Tsaka, automatic may lemon talaga. Pampawala ng pampasarap ng pagkain.